Uminit na naman ang sitwasyon sa gitnang silangan. Sa loob lang ng isang araw, sunod-sunod ang paglala. Ang ceasefire sa pagitan ng Lebanon at Israel ay tila bumibigay at muling isinara ng IRGC ang Strait of Hormuz kahit panandalian itong binuksan. Mas kritikal pa, may ulat na nagsimula silang targetin ang mga civilian ships kahit pinayagan na nitong tumawid. Sa puntong iyon, ayon sa mga pahayag mula sa Donald Trump, agad siyang nag-convene ng Situation Room meeting. At ilang oras lang ang lumipas, may isa pang pangyayari na lalong nagpainit ng sitwasyon. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inanunsyo ni Trump na isang Iranian-flagged cargo ship ang hinarang at kinontrol ng US Navy. Ang barkong tinukoy ay ang Trusa na sinubukang makalusot sa blockade sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat, hinarang ito ng isang guided missile destroyer at binigyan ng babala na huminto pero hindi ito sumunod. Dito na pumasok ang mas seryosong hakbang. Gumamit ng disabling fire ang US Navy at tinamaan ang engine room ng barko. Sa madaling salita, hindi ito pinasabog pero siniguradong hindi na ito makakagalaw. Pagkatapos nito, umakyat ang US Marines sa barko at kinuha ang buong kontrol. Ayon pa sa pahayag, ang barko ay nasa ilalim ng sanctions dahil sa umano'y illegal activity noon pa. Pero ang mas mahalagang punto dito, hindi lang ito simpleng interception. Ito ay malinaw na signal dahil sa parehong araw, ayon sa United States Central Command, mahigit 20 barko na ang nagtangkang gumalaw mula sa Iranian ports. Pero umatras lahat matapos bigyan ng babala. Ibig sabihin gumagana ang pressure ng blockade. Pero ang barkong ito hindi umatras at doon nagbago ang galaw. Dahil mula sa simpleng pag-iwas sa laban, lumipat ito sa aktwal na paggamit ng puwersa. At kapag umabot sa ganitong punto ang isang blockade, hindi na ito basta economic pressure lang. Ito ay nagiging direktang military confrontation, kahit hindi pa ito ganap na digmaan. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon, dahil bawat barkong susunod na susubok lumusot may parehong risk. At bawat ganitong insidente, unti-unting nagtutulak sa dalawang panig palapit sa mas malaking banggaan. Kung titingnan mo ang sitwasyon sa mapa, lalong nagiging malinaw kung gaano ito pinag-isipan. Ang barkong naharang ay papasok mismo sa Iranian waters, galing sa Port Klang sa Malaysia at may dalang cargo papunta sa Iran. Dito nagiging critical ang rule ng blockade. Hindi lahat ng barko ay pinipigilan, pero may malinaw na linya. Kapag walang laman, pinapapasok. Kapag may dalang cargo o oil, hinaharang. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pagsara ng dagat. Isa itong targeted chokehold. Pinapayagan ng movement para hindi tuluyang ma-freeze ang maritime traffic pero hinaharang ang mismong lifeline ng ekonomiya. Dahil ang tunay na target dito ay hindi barko, kundi ang supply at kita ng Iran. At kapag pinutol mo yon, unti-unting napipilitan ang isang bansa na umatras. Kaya hindi nakakagulat kung bakit tumitindi ang reaksyon sa loob ng Iran. Ayon sa isang high-level negotiator, posibleng muling sumiklab ang digmaan anumang oras. Pero hindi rin ito dapat tingnan agad bilang simpleng babala lang. Dahil sa loob mismo ng Iran, hindi iisa ang sentro ng kapangyarihan. May mga faction na may kanya-kanyang agenda. May gustong magpatuloy ng laban. May gustong makipag-deal. At sa ganitong sitwasyon, ang bawat public statement ay hindi lang mensahe sa labas, kundi laban din sa loob. Kung ang isang leader ay gustong umangat sa power, kailangan niyang magpakita na kaya niyang kontrolin ang krisis. At sa ngayon, ang pinakamabilis na paraan para gawin iyon ay hindi sa pamamagitan ng panalo sa digmaan, kundi sa pamamagitan ng negotiation. Kaya posible na ang mga ganitong pahayag ay bahagi ng internal power struggle. Hindi lang ito tungkol sa US laban sa Iran. Ito ay Iran laban sa sarili nitong sistema. At doon nagiging mas unpredictable ang sitwasyon. Dahil kahit malinaw ang pressure mula sa labas, kung magulo ang loob, kahit maliit na dahilan pwedeng magdulot ng mas malaking paglala. Makikita dito kung gaano kakomplikado ang power structure sa loob ng Iran. Sa papel may presidente pa rin, pero ayon sa mga ulat at galaw sa ground, hindi siya ang tunay na nagdedesisyon sa pinaka-critical na usapin. Ang bigat ng kapangyarihan ay nasa ibang sentro, lalo na sa military at sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ibig sabihin, kahit may civilian leadership, hindi ito sapat para kontrolin ang direksyon ng krisis. At dito pumapasok ang mga personalidad na gustong umangat. Kapag may kakulangan sa lakas, may mga lalabas na gustong punan iyon. Para sa mga ambisyosong leader, ang ganitong kaguluhan ay hindi lang krisis, isa rin itong opportunity. Kung sino ang makakapagpakita na kaya niyang i-resolve ang sitwasyon,
siya ang may pinakamalaking chance na maging bagong sentro ng kapangyarihan. At sa ganitong konteksto, ang peace deal ay hindi lang tungkol sa diplomacy. Isa rin itong paraan para mag-legitimize ng power sa loob ng bansa. Pero habang tumatagal, lalong lumiliit ang posibilidad ng mabilis na kasunduan. Lalo na kung titingnan ang tono ng mga pahayag mula kay Donald Trump. Ang mensahe niya ay hindi na lang presyon, direkta na itong babala. Ayon sa kanya, may mga paglabag sa ceasefire, kabilang ang pagpapaputok sa Strait of Hormuz at pagtama sa isang barkong may koneksyon sa United Kingdom. Kasabay nito, binanggit din niya ang paparating na negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Pero kahit may talks na nakaschedule, ang framing ng pahayag ay malinaw. Kunin ang deal o haharap sa mas mabigat na aksyon. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Dahil kahit nagpapatuloy pa ang usapan, ang military pressure ay tuloy-tuloy ding tumataas. Isang maling galaw lang, isang maling kalkulasyon, pwedeng magtulak sa sitwasyon mula sa brink papunta sa tuluyang paglala. At ang mas kritikal pa, dahil hati ang loob ng Iran, kahit may gustong makipag-deal, hindi garantisado na lahat susunod. Kaya ang pinaka-risky na bahagi ngayon ay hindi lang ang banggaan ng dalawang bansa, kundi ang mismatch sa pagitan ng panloob na politika at panlabas na presyon. Sa puntong ito, mas lalong nagiging malinaw ang direksyon ng sitwasyon. Hindi na lang ito simpleng negotiation. Ito ay negotiation na may kasamang malinaw na banta. Ayon sa pahayag ng US Ambassador sa United Nations na si Mike Waltz, lahat ng option ay pwedeng gawin. Ibig sabihin walang tinatanggal na posibilidad mula sa extension ng ceasefire hanggang sa tuluyang paglala. At mahalagang linawin ang isang ideya dito, lumala para humupa. Sa madaling salita, lalakasan ang pressure para pilitin ang kabilang panig na umatras. Hindi ito bagong strategy, pero kapag ginamit sa ganitong sitwasyon, mataas ang risk na lumampas sa kontrol. Dahil ang mensahe mula kay Donald Trump ay direkta. Kung walang kasunduan, tatamaan ng critical infrastructure sa Iran, kuryente, tulay, at iba pang key systems. At dito nagiging sensitibo ang usapan. Dahil kahit sabihing military ang target, mararamdaman pa rin ito ng mga sibilyan. Ito rin ang dahilan kung bakit may debate sa international community, kung saan ang linya sa pagitan ng military target at civilian impact ay nagiging malabo. Pero ayon sa US side, ang argumento nila ay malinaw. Kung ginagamit ang civilian infrastructure para sa military purpose, nagiging bahagi ito ng target. Sa kabilang banda, ang ganitong pananaw ay hindi universally accepted. Kaya habang tumitindi ang rhetoric, lumalaki rin ang diplomatic tension sa global stage. At ang pinaka-critical na bahagi ngayon, ang oras. May deadline ng ceasefire. At bawat araw na lumilipas ng walang kasunduan, lalo lang tumataas ang posibilidad ng paglala. Sa ganitong setup, ang negotiation ay hindi lang tungkol sa terms, kundi tungkol sa kung sino ang unang bibigay, bago pa tuluyang mawala ang kontrol sa sitwasyon. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang panlabas na presyon ang problema ng Iran. Mas lumalaki pa ang epekto ng alitan sa loob. Kung babalikan, unang pumayag ang Iran sa ceasefire nang direktang banggitin ng Donald Trump ang posibilidad na targetin ang critical infrastructure, mga power plant at tulay na aabuti ng dekada bago ma-rebuild. Ibig sabihin gumana ang presyon. Pero ngayon iba na ang galaw. Lumakas ang mga matitigas ang paninindigan, lalo na sa loob ng Islamic Revolutionary Guard Corps. At kapag mas lumalakas ang ganitong grupo, mas nagiging risky ang negotiation. Dahil kahit may gustong makipag-deal, pwede silang ma-neutralize o mapalitan. May mga ulat pa na ang foreign minister na naglabas ng pahayag tungkol sa pagbubukas ng Strait of Hormuz ay maaring nawalan ng impluensya o tuluyang tinanggal. Kung totoo man ito, malaking signal iyon sa loob ng sistema na ang pakikipag-negotiate ay may political cost. At kapag mataas ang cost, mas kaunting tao ang handang gumawa nito. Dagdag pa rito, limitado ang impormasyon na lumalabas mula sa Iran. Mahina ang visibility, mga pahayag ay kontrolado, internet access limitado, at karamihan ng naririnig ay maingat na pinili. Kaya ang analysis ngayon ay largely based sa pira-pirasong signal. At sa ganitong setup, mas nagiging unpredictable ang susunod na mangyayari. Samantala, sa side ng US, lalo pang pinatindi ang mensahe. Ayon sa mga ulat, muling iginiit ni Trump na ito na ang last chance para sa Iran na tanggapin ang kasunduan. At kung hindi, target ang infrastructure. Kasabay nito, inaasahang pupunta sa Islamabad, Pakistan. Ang mga kinatawan tulad ni Jared Kushner ang nagtutulak ng kasunduan. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyon ng militar, tuloy pa rin ang usapan. Pero ang critical na tanong ngayon, hindi lang kung anong deal ang usapan, kundi kung may pagkakaisa pa sa loob ng Iran.
para tanggapin ito. Dahil kahit gaano pa kasimple ang deal sa labas, kung hati ang loob, pwede itong mabigo. Sa puntong ito, malinaw na malinaw ang istruktura ng alok ng Estados Unidos sa Iran. Hindi ito komplikadong kasunduan sa papel, pero napakabigat ng kapalit. Ang core ng deal ay dalawa. Una, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para maibalik ang normal na daloy ng global trade. Pangalawa, pagsuko o pagtanggal ng highly enriched uranium, ang pinakasensitibong asset ng Iran. At dito nagiging kritikal ang punto. Hindi ito simpleng economic deal. Ito ay direktang pagtanggal ng strategic leverage. Kaya hindi nakakagulat na matindi ang resistance sa loob ng Iran. Kasabay nito, lalo pang pinatindi ni Donald Trump ang mensahe. Walang cash deal, walang compromise sa nuclear issue at may malinaw na ultimatum. Kung hindi tatanggapin ang kasunduan, target ang infrastructure, mga tulay, power plants at iba pang critical systems. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng US military. May malawakang airlift na nangyayari. Araw-araw na pagdating ng cargo planes na may dalang kagamitan at armas. At mas mahalaga pa, papalapit na sa rehiyon ang tatlong pangunahing aircraft carriers, USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, USS George H.W. Bush. Kung ikukumpara sa simula ng conflict, mas marami na ngayong firepower ang nakaposisyon. Ibig sabihin, habang may negotiation na nagaganap, handa rin ng US sa worst case scenario. Hindi ito simpleng paghahanda lang. Ito ay paglalagay ng maximum pressure bago ang deadline. At ang deadline na yon ay malapit na. Sa loob ng ilang araw, posibleng mag-expire ang ceasefire. Kaya ang paparating na pag-uusap sa Islamabad, Pakistan ay hindi ordinaryong negosyasyon. Ito ang posibleng huling pagkakataon para maiwasan ang mas malawak na paglala. At sa ganitong setup, ang tanong ay hindi lang kung may deal, kundi kung sino ang unang bibigay bago tuluyang maubos ang oras. Makikita mo na parang dalawang magkaibang realidad ang nangyayari. Isang positibo sa labas at isang magulo sa loob ng Iran. Sa side ng US, ang pagdalo ni J.D. Vance sa negosasyon sa Islamabad ay malaking signal. Hindi ito small move. Kapag Vice President ang ipinadala, ibig sabihin seryoso ang intent na makakuha ng kasunduan. At madalas ginagawa ito kapag malapit na sa closing stage ang deal. Kasama rin sa delegasyon sina Jared Kushner at Steve Witkoff. Pero may isang interesting na detalye. Ayon sa perception, mas neutral si Vance sa mata ng Iran. Wala siyang baggage mula sa mga naunang negosasyon. Kaya mas madali siyang tanggapin bilang kausap. At sa diplomacy, importante yun. Hindi lang terms ang pinag-uusapan, tiwala rin. Pero habang may ganitong positive signal, kabaligtaran naman ang lumalabas mula sa panig ng Iran. Ayon sa state media, wala raw desisyon na magpadala ng negotiating team at hindi sila makikipag-usap hanggat may blockade sa Strait of Hormuz. Sa tingin mukhang matigas ang posisyon. Pero kung babalikan ng pattern, hindi ito bago. May mga pagkakataon na nagsasabi ang mga opisyal ng ganito. Pero kalaunan lumilitaw pa rin sa negotiation table. Ibig sabihin hindi lahat ng public statements ay final position. Minsan, bahagi lang ito ng bargaining strategy. Pagpapakita ng hard stance para makakuha ng mas magandang terms sa likod ng saradong pinto. Kaya may posibilidad na sa harap, matigas ang tono, sa likod tuloy ang usapan. At dito nagiging critical ang basa sa sitwasyon. Kung pagbabasehan ng galaw ng US, high-level delegation, tight timeline at tuloy-tuloy na pressure, mas malaki ang chance na may ongoing negotiation kahit hindi pa ito inaamin ng kabilang panig. Kaya tama ang assessment mo. Ang pinaka-likely na senaryo ngayon ay extension ng ceasefire. Hindi dahil resolved na ang lahat kundi dahil pareho pang may kailangan ang dalawang panig. Ang US gusto ng deal habang hawak ang leverage. Ang Iran kailangan ng oras at relief sa pressure. Pero ang pinakamalaking risk pa rin ay kung may isang faction sa loob ng Iran na gumawa ng biglaang hakbang. Dahil kahit gaano ka-advance ang negotiation, isang maling galaw lang pwedeng bumaliktad ang buong sitwasyon. Madalas hindi nagtutugma ang public statements at actual actions ng Iran. Pero kailangan din maging maingat sa conclusion na lahat ay kasinungalingan. Sa ganitong level ng geopolitics, ang mga pahayag ay hindi lang para mag-report ng katotohanan, kundi para mag-shape ng perception. Kaya minsan, magkaiba ang sinasabi sa publiko at ang tunay na nangyayari sa likod ng closed-door negotiations. Halimbawa, kahit sinabi ng state media na hindi sila pupunta sa usapan, posible pa ring may back-channel communication. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-practical na indicator, ang galaw ng US delegation. Kung sasakay nga ng eroplano si J.D. Vance papuntang Islamabad,
Malakas na senyales iyon na may coordination sa likod. Dahil hindi basta-basta maglalakbay ang ganitong level ng opisyal kung walang kahit minimum na assurance. Pero hindi rin ito 100% guarantee. Sa diplomacy, may mga pagkakataon na kahit uncertain, tumutuloy pa rin ang meeting para itest kung may pwedeng masave sa sitwasyon. Ngayon tungkol sa blockade, dito nagiging interesting ang contradiction. Isang araw sinasabing hindi ito effective. Sumunod na araw tinatawag itong illegal at harmful. Kapag pinagsama mo ang dalawang iyon, may lumalabas na mas malinaw na larawan. Kung talagang walang epekto ang blockade, walang dahilan para kondenahin ito ng ganoon kalakas. Ibig sabihin malamang may pressure itong naidudulot kahit hindi ito inaamin ng direkta. At ito ang consistent na pattern sa ganitong sitwasyon. Minimize sa public, acknowledge sa internal. Tungkol naman sa ideya na maaaring mag-collapse ang Iran, medyo kailangan nating i-ground ito sa reality. Ang Iran ay may malaking populasyon, malawak na teritoryo, malalim na state structure at matagal ng karanasan sa sanctions at crisis. Hindi ito madaling bumagsak tulad ng isang biglaang system failure. Mas realistic na senaryo kung magtutuloy ang pressure. Unti-unting paghina ng ekonomiya, paglala ng internal power struggle at posibleng instability, hindi instant disintegration tulad ng dissolution of the Soviet Union. Kaya ang mas mahalagang bantayan ngayon ay hindi kung babagsak agad ang Iran, kundi kung paano ito mag-a-adjust sa presyon. Magkokompromiso ba? Mas lalala ba ito? O lalo bang maghihiwalay ang mga faction sa loob? Dahil doon talaga magdedepende kung saan papunta ang susunod na bahagi ng krisis. Kapag mas malakas ang reklamo ng isang bansa, madalas indikasyon iyon na may tunay na epekto ang pressure. Pero kailangan din ihiwalay ang analysis sa emotional na framing. Sa ganitong sitwasyon parehong panig. Ang Iran at ang United States gumagamit ng narrative para i-justify ang kanilang aksyon. Hindi ito simpleng sino ang nagsasabi ng totoo. Mas madalas, sino ang nagtatangkang kontrolin ng perception? Tungkol sa blockade, tama na may argumento ang US na kung may unang gumamit ng pressure sa dagat, maaari itong sagutin ng kaparehong hakbang. Pero sa international law at diplomacy, hindi ganoon kasimple ang equation na ginawa nila, kaya pwede rin naming gawin. Kaya parehong panig ngayon ay naglalaban hindi lang sa dagat, kundi sa legal at moral narrative. Sa usapin naman ng human rights at mga aligasyon, mga organisasyon tulad ng Amnesty International ay nagsasagawa ng sariling investigasyon batay sa ebidensya, testimonya at verification. Pero kahit may ganitong reports sa geopolitics, hindi automatic na magbabago ang behavior ng isang estado. Dahil iba ang takbo ng power politics kumpara sa pananagutan sa karapatang pantao. Kaya kahit may malalakas na ulat o akusasyon, patuloy pa rin ang mga desisyon batay sa sariling interes. At dito mahalagang maging balanse ang pagtingin. Oo, may contradiction sa mga pahayag ng Iran. Pero hindi rin ibig sabihin na isang side lang ang gumagamit ng propaganda o framing. Sa ganitong krisis, parehong panig ang nagkukurate ng mensahe para suportahan ang kanilang posisyon. Kaya ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi lang sino ang tama, kundi anong aksyon ang susunod. Dahil iyon ang may direktang epekto sa sitwasyon. Kung magtutuloy ba ang negotiation o tuluyan ng lalala ang sitwasyon. Sa ganitong usapan, hindi ito simpleng totoo laban sa kasinungalingan. Mas tungkol ito sa magkakaibang kwento at piling ebidensya. Sa panig ng Iran, hindi sila agad naniniwala sa mga ulat ng mga grupo tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch. Para sa kanila, posibleng kulang o may kinikilingan ng impormasyon. May punto ito, lalo na kung may kawalan ng tiwala sa mga institusyon sa kanluran. Pero sa kabilang panig, sinasabi na ang mga grupong ito ay gumagamit ng testimonya, medical reports at video verification. Dito nagiging mahalaga ang isang bagay. Kahit may ebidensya, kung hindi ito pinagkakatiwalaan, hindi rin ito tatanggapin bilang katotohanan. Ito ang problema sa ngayon. Hindi lang facts ang laban kundi tiwala sa pinanggalingan ng impormasyon. Kaya madalas ganito ang nangyayari. Isang panig ang naniniwala, ang kabila hindi. Parehong consistent sa sarili nilang paniniwala. Tungkol naman sa ideya na galing lang sa US o Israel ang ebidensya, posibleng may overlap ng sources. Pero hindi ibig sabihin na gawa-gawa na agad. Karamihan sa ganitong grupo gumagamit ng iba't ibang source at sinusuri muna bago maglabas ng report. Pero hindi rin sila perpekto. May limitasyon pa rin. Hindi lahat ng lugar na aabot. May propaganda sa magkabilang panig at may kulang na data. Kaya ang mas maingat na approach, huwag agad i-dismiss lahat bilang fake. Pero huwag din tanggapin lahat ng walang pagsusuri.
Sa madaling salita, maging mapanuri pero bukas ang isip. At sa huli, hindi ito tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung gaano kalalim ang kawalan ng tiwala. Dahil kapag ganito kalalim ang distrust, kahit gaano karaming ebidensya ang ilabas, mananatiling hati ang pananaw ng mundo. At kung dito pa natin lalong lalagyan ng ibang perspektibo ang sitwasyon, may isa pang anggulo na madalas hindi nabibigyang pansin, ang epekto nito sa mismong rules ng laban. Dahil sa mga nangyayari ngayon, unti-unting nagbabago kung ano ang tinuturing na normal. Ayon sa ilang analyst, may mga aksyon na dati ay itinuturing na escalation, pero ngayon ay nagiging bahagi na ng standard response. Halimbawa, ang pagharang ng barko, ang paggamit ng disabling force, at ang pagpasok ng military personnel sa civilian vessel. Dati, ang ganitong galaw ay agad nagdudulot ng malaking reaksyon, pero ngayon, parang nagiging mas accepted na ito sa ilalim ng pressure. At dito nagiging kritikal ang isang tanong, hanggang saan ang limit? Dahil kapag nasanay ang magkabilang panig sa mas matataas na antas ng aksyon, unti-unting tumataas ang baseline ng conflict. At kapag tumaas ang baseline, mas kaunti na lang ang pagitan bago ito tuluyang lumala. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa mga susunod na insidente. Kung ang isang barko ay hinarang ngayon, ano ang mangyayari kung mas malaki ang barko sa susunod? Kung may resistance, hanggang saan ang gagawing puwersa? At kung may mas malaking damage, ano ang magiging sagot ng kabilang panig? Ito ang chain reaction na unti-unting nabubuo. Hindi agad sumasabog, pero patuloy na tumataas ang risk. Ngayon may isa pang mahalagang angle, ang epekto nito sa mga bansang nasa paligid. Dahil kahit hindi sila direktang kasali, hindi sila immune sa epekto. Ayon sa mga ulat, may mga bansang nagiging mas alerto sa kanilang sariling waters. Mas pinapalakas ang patrol, mas nagiging mahigpit sa monitoring. Hindi dahil gusto nilang makisali, kundi dahil ayaw nilang madamay. At sa ganitong paraan, lumalawak ang epekto ng conflict kahit hindi ito opisyal na lumalaki. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang layer, ang epekto nito sa international norms. Dati, may malinaw na expectation kung paano kumilos sa ganitong sitwasyon. May mga linya na hindi basta tinatawid, pero kapag paulit-ulit itong nalalampasan, unti-unting nawawala ang dating limit. At kapag nawawala ang limit, nagiging mas unpredictable ang bawat galaw. Dahil wala nang malinaw na reference kung ano ang too far. Ngayon may isa pang perspektibo, ang epekto nito sa decision making ng mga leader. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang logic ang gumagana. May pressure, may oras, may expectation mula sa loob ng bansa. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, mas nagiging mahirap ang bawat desisyon. Ayon sa ilang analysis, ang pinakamalaking risk sa ganitong setup ay miscalculation. Isang maling basa, isang maling timing, isang maling reaksyon, at iyon na ang sapat para magbago ang direksyon ng buong sitwasyon. Ngayon kung titingnan natin ang kabuuan, ang nangyayari ay hindi lang pagtaas ng tensyon. Ito ay unti-unting pag-adjust ng buong sistema sa mas mataas na risk. At kapag nasanay ang lahat sa ganitong level, maaring hindi na nila maramdaman kung gaano nakalapit ang limit. At sa huli, bumabalik tayo sa isang simpleng realization. Hindi lahat ng paglala ay biglaan. Minsan, dahan-dahan itong nabubuo hanggang sa isang punto na mahirap na itong pigilan. At kung dadagdagan pa natin ang larawan, may isa pang tahimik na epekto, ang pagbabago sa kung paano sinusukat ang tagumpay. Dati malinaw, panalo o talo, may resulta. Pero ngayon, hindi na ganoon kadiretso. Ayon sa ilang ulat, may mga sitwasyon na kahit walang malinaw na panalo, parehong panig ay nagsasabing sila ang may advantage. Ibig sabihin, ang sukatan ay hindi na lang resulta, kundi perception. Kung sino ang mas kayang ipakita na sila ang may kontrol kahit hindi pa tapos ang laban. At dito nagiging mas komplikado ang pag-intindi sa sitwasyon dahil kahit pareho silang may dahilan, magkaiba pa rin ang larawan na nakikita ng mundo. At sa ganitong setup, ang laban ay hindi lang sa dagat, kundi sa isip ng mga nanonood. Kung sino ang mas pinaniniwalaan, siya ang may mas malaking impluensya.